If you're new here, my name is Eliser Santos. I cover menswear and hair. And today, i-review natin itong Bastardo Memento Mori Water-Based Clay Pomade. Ngayon, simulan na natin yung review. Start natin sa packaging. Yung packaging niya, similar dun sa mga water-based ng Man Pomade. Meron ako dito is Man Pomade Rock at ito yung lalagyan niya. Ito yung Bastardo Memento Mori. So, magkaiba lang sila ng kulay ng jar. Ayan. Nakalagay sa harap is Bastardo Grooming and Supply Co. Tapos, Light Heavy Hold. And nakalagay yung about sa Memento Mori. Ang ibig sabihin nun is remember that you will die. So, sinearch ko to. Ang nakalagay sa Memento Mori is remember death. Pero halos parehas lang sa remember that you will die. Pag tinignan nyo naman sa gilid, makikita nyo yung skull, yung bungo, then Memento Mori. Tapos ay nakalagay water-based clay pomade. Mamaya tignan natin kung ano ibig sabihin ng clay pomade. Then light heavy hold and matte finish. 100 grams para sa jar na to. Then first year anniversary brew. So yung gantong packaging kasi, may nakita kasi ako sa Slickville dun sa website nila. Parang tinitinda yung per can. Yung mga tin can na lalagyan ng pomade. Di ko sure kung magkano, pero ayun, parang binibili yun ng maramihan. Tapos, ayun, tsaka nila lalagay yung sarili nilang pomade. Sarili nilang brew. Then, isasalpak nila yung sticker nila. At, syempre, para malagay yung brand nila. So, ayun yung parang explanation kung bakit magkakaparehas yung mga lalagyan ng pomade. Pag-usapan natin yung ingredients kasi medyo maangas yung ingredients niya. So nakalagay, syempre water-based to, distilled water yung sa unang-una. Then nakalagay na mga wax niya is white beeswax, castor wax. Para sa mga oil niya is yung argan oil, avocado oil, castor oil, and yung almond oil. Yung iba niya pang ingredients is lanolin, shea butter, at yung clay niya is yung kaolin clay. Ayun, kaya siya naging clay pomade kasi may halo siyang clay. Then, meron pa siyang activated charcoal. So, meron akong activated charcoal dito. Hindi ko nabubuksan, pero ito siya. Ayan, kung makikita nyo. So, yung activated charcoal ko, ginagamit ko para sa ngipin ko. Teeth whitening to. Maganda ba siya para sa buhok? Maganda siya. Kaya ang nangyayari pag daw hinalo nyo yung activated charcoal sa buhok, mas magiging light yung buhok nyo at mas magkakaroon ng volume. So nakalagay dito is light heavy hold. Kaya daw light heavy hold to kasi feeling niya daw sa buhok is light pero heavy daw yung hold niya. Ngayon, pag-usapan natin yon mamaya pagdating sa hold. Sa ating pag-usapan is yung scent ng product. Nakalagay sa kanya is talcum with shots of white musk. So, ayun, talcum means parang powder, parang pulbos, ganyan. Medyo amoy pulbos naman siya kapag na-apply nyo na. Buti na lang yung pagka-talcum niya is hindi talaga amoy ng baby powder. Hindi siya amoy pang baby. Amoy talcum talaga siya na panggupit. Next natin pag-usapan is yung application ng pomade. So, madali siyang i-scoop. Hindi nga lang siya ganun ka-creamy, pero mai-scoop nyo siya nang walang problema pag nag-add kayo ng konting pressure. Tapos, pag na-scoop nyo na, madali din siyang ihalo sa kamay. So, habang hinahalo ko to, ang napansin ko lang, hindi ko sure kung sa top part lang yon ng pomade, kung dito lang ba sa may taas, yung mga nasa taas lang, or meron pa nun sa ilalim. Pero parang may mga namumuo na parang particles ng pomade. So, kailangan yung gawin doon kapag nilagay nyo sa kamay nyo, is talagang parang dudurugin nyo siya para lang mahalo. So, kanina, tinry ko yun. At hindi ko nahalo na mabuti sa kamay ko, hindi ko nadurog yung mga particles na yon. Pag-apply ko sa buhok ko, meron ako ng mga namumuo sa buhok. So, kailangan ko pantanggalin isa-isa na ganun. Next natin pag-usapan is styling and restylability. So, madali siyang i-style sa buhok. Madali siyang i-apply, diba? Madaling ma-manage yung buhok nyo. Ayan. So, mamaya pag-usapan natin yung about sa may restylability and hold. Magagawa nyo kung anong gusto nyong buhok. Ayan. Makaka-build kayo ng height pagkalagay nyo sa buhok nyo. At ayun, maangas siya
para sa styling. Kahit water-based yung product, hindi siya tumitigas sa buhok. So, ayun yung napansin ko dito. Maayos nyo pa din kahit medyo matagal na sa buhok nyo. Siguro dahil yun sa mga oils, kaya yung mga oils na kasama niya, ay hindi talaga siya totally tumitigas sa buhok. So, bago natin pag-usapan yung restylability, gusto ko lang idagdag yung endurance. Kung gaano siya katagal mag-i-stay na ganito sa buhok nyo after nyong i-style. Kasi, nung tinry ko to, unang araw, nilagay ko lang is isang scoop. Pag uwi ko, bumagsak talaga yung buhok ko. Hindi na siya nakataas. So, ang ginawa ko, sa next day, sabi ko, maglalagay ako ng 2 scoop. Nung paglagay ko ng 2 scoop, bumagsak pa din siya. So, marami makaka-apekto sa may endurance ng product, such as yung init, yung pawis, yung hangin, ayun. So, kung hindi, yung sinabi ko kanina, hindi siya tumitigas sa buhok, 'di ba? So, madali siyang magugulo. So, kaninang umaga, nilagay ko yung Bastardo na Memento Mori. Then, gabi na at ganito yung itsura niya. Kung mapapansin nyo, bagsak na yung buhok ko. Ngayon, medyo related siya sa restylability. Kasi, di ba nga, nagugulo siya lagi. Kaya, lagi ko din inaayos. So, ayos ako ng ayos sa buhok ko. Kada mapapatingin ako sa salamin, parang na-flat na siya sa buhok. So, ang ginagawa ko doon, tsaka yung isa ko din na tip para try nyo din. Kapag medyo nagugulo, pag medyo na-flat na yung buhok, ang ginagawa ko, ginaganyan ko lang, tapos ginaganto-ganto ko. Ayan. Parang i-shake-shake nyo lang siya. Kasi ang nangyayari, kaya siya na-flat, nagdidikitan yung mga buhok nyo. So, kapag ginanyan-ganyan nyo, medyo ma-freeze sila. Ayun, parang makakahinga yung mga buhok nyo, tapos na ulit sila. Next natin pag-usapan is yung hold ng product. So, nakalagay dito is heavy hold. Heavy hold siya sa simula, yung sinabi ko kanina. Kasi hindi nga siya tumatagal. Bumabagsak din siya kapag matagal nang nakalagay sa buhok nyo. So, ang solution doon, kung ganun yung nangyayari sa may hair product nyo, is lagyan nyo ng hairspray. So, ang gagawin nun is ilalak yung buhok nyo kung paano nyo siya in-style nung unang-una. Pero, ayun, hindi ko pa na-try yun at iti-try pa lang natin yun sa mga next na video. So, ayun lang mabibigay kong tip for now. Next natin pag-usapan is yung shine and finish. Yung shine niya is nakalagay matte finish. Pero para sa akin, may konti siyang shine. Hindi siya ganun ka-totally matte. At ang mahirap pa dito, pag medyo shiny yung buhok nyo, kailangan nyo talagang suklayin. Kasi kapag di nyo sinuklay, tapos ginanto nyo lang, ayan, ang messy niya tignan kapag parang wet look yung buhok nyo. So, medyo may shine siya, kaya hindi ko talaga maganto-ganto lang. Kailangan yung suklayin yan para malinis siyang tignan. So, next natin pag-usapan is yung washability ng product na to. So, tinry ko to ng hindi ko shinampu, tsaka shinampu. Pag hindi nyo shinampu, hindi siya matigas sa buhok. So, after nyong hindi mag-shampoo, maaayos nyo pa din yung buhok nyo na parang normal. Pero, makaramdaman nyo pa din yung product. Kapag naman nag-shampoo kayo, meron pa din kayo makaramdaman na konting product. Pero kung ganun yung mangyayari, i-shampoo nyo na lang ulit or i-conditioner nyo, mawawala na din yung product at malinis na ulit yung buhok nyo. So, pag-usapan na natin yung price. Yung price ng Memento Mori is 550 for 100 grams. Ngayon, sabihin ko naman yung mga cons ko about dito sa product na to. Unang-una, wala siyang expiry date. Tinignan ko, wala talaga siyang expiry date. And medyo concerning yun para sa akin kasi hindi ko alam kung okay pa ba tong product na to, kung kailan to ginawa, kung kailan to may expire. Sana kahit yung manufacturing date na lang kasi most pomades naman is nagtatagal ng 2 to 3 years. So malalaman mo pa din kung okay pa yung product. Pero pag wala talagang expiry date, parang ngayon, trust your ano na lang, kung sino yung gumawa na itong pomade na to. At ayun, yung last kong issue, ayun, yung sinabi ko kanina, bumabagsak yung buhok nyo kahit heavy hold siya. Pawisan lang ako ng konti, babagsak talaga siya. So, tapos na yung ating review ng Bastardo Memento Mori. Madami pang products yung Bastardo grooming line. So, next kong itatry is yung El Hifis na products, then yung Maverick. Then, ayun, i-comment nyo sa comment section kung ano pa yung mga pomade na i-review natin sa channel na to. Hanggang dito lang tong video na to. I-like nyo tong video na to, nakakatulong yon dito sa channel.
At i-comment nyo yung mga tanong nyo about dito sa may Bastardo na Memento Mori at sa iba pang product na na-review ko. Itanong nyo lang yun sa may comment section. Subscribe kung di pa kayo nagsusubscribe, and kung gusto nyo pa makakita ng mga hair-related na content. Again, I'm Elser Santos, and I will see everyone next time.